Mahigit 200 segunda manong sasakyan ang naiulat na dumaong sa Port Irene nitong Lunes sa Cagayan. Ito'y sa kabila ng utos ng Korte Suprema na nagbabawal sa importasyon ng ilang second-hand na sasakyan. Si Senadora Miriam Santiago, paiimbestigahan na raw ang umano'y paglabag na ito. Nakatutok si Julius Segovia. Sa kabila ng utos ng Korte Suprema laban sa pag-i-import ng mga second-hand vehicle, 200 gamit ng sasakyan ang dumaong umano sa Port Irene sa Santa Ana, Cagayan nitong Lunes. Batay ito sa report ng Philippine Daily Inquirer na kinumpirma naman ng isang opisyal na Cagayan Economic Zone Authority na nakausap ng GMA News. Kaya marin ang direktiba ng Bureau of Customs sa CEZA, huwag iproseso ang importation papers ng mga ito. LTO will not issue a registration or give a registration kung walang certificate of payment. Kami naman ngayon, we will not issue a certificate of payment because we are suspending processing. And this suspension most likely will lead to the issuance of formal orders na implementing EO 156. Taong 2002 inilabas ni Noy Pangulong Arroyo ang Executive Order 156 o ang pagbabawal sa importation ng mga second-hand vehicle maliban sa mga truck, bus at special purpose vehicles. Ito'y sa gitna ng reklamo ng local car manufacturing industry na bumababa ang sales nila dahil sa importation ng mga second-hand vehicle sa mga free port zones. Ang ban ay kinatigan naman ng Korte Suprema nitong isang buwan. Sabi ni Biazon, may karapatan naman daw ang ZEZA locators na mag-import ng sasakyan, pero magkakaproblema kung ilalabas daw ang mga ito ng free port. And they have guards in those gates. Part of their responsibility is to make sure na hindi lalabas yung goods na hindi properly cleared by customs. So kung lalabas yun, sir, may liability din on their part? From my point of view, magkakaroon silang liability doon. Kasi bakit pinayagan lumabas? Kung alam nyo na hindi pa dumaan ng ano yan, then you're aiding smuggling. Pero ayon kay Santa Ana Mayor Darwin Tobias, may impormasyon daw siyang may nailalabas ng sasakyan mula sa port. Kung medyo maganda yung sasakyan, dinediretso na sa Manila. Maraming nakakalapas kasi I could prove it dahil yung mga local boys natin ang naglalabas, yung mga taga-Santa Ana, yung mga nagpo-pull out, ang ginagamit nila na nagdadala sa iba't ibang lugar. Sinubukan naming makapanayam ang mga opisyal ng ZEZA sa Port Irene pero tumanggi sila. Pero sa ulat ng Inquirer, sinabi ni ZEZA Senior Deputy Administrator Nilo Aldeguer na ang import permit ng mga segundamanong sasakyan ay inisyu bago pa lumabas ang ruling ng Supreme Court noong January 7. Pero ayon sa BOC, hindi usapin kung kailan na issue ang import permit. Ang dapat daw manaig ang desisyon ng Korte Suprema. Mas malaking pera rin daw ang nawawala sa pamahalaan dahil sa mga illegal na aktibidad na ikinakabit sa pag-i-import ng used cars. It's minimal in the overall scheme of things, pero kung nagiging loophole siya, there could be greater revenue loss, bigger than yung actual lang doon sa mga reported na imports. Aside from that, maaring gamiting shield or excuse ng ibang mga nagpaparating. Bubuo naman daw ng isang resolusyon si Senadora Miriam Defensor Santiago para paimbestigahan ang operasyon sa Cagayan Special Economic Zone and Freeport dahil sa umano'y paglabag nito sa SC ruling. Pati raw ang umano'y papel ni Senate President Juan Ponce Enrile na tubong Cagayan sa Cagayan Special Economic Zone kanyang paiimbestigahan. Isa raw si Enrile sa mga bumatiko sa kautusan noon ni Pangulong Arroyo na humaharang sa importasyon ng used cars, pati na sa pagkatig dito ng Korte Suprema. Sinisika pa rin namin kunin ang panig ni Enrile sa issue. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.